pamilya ng kanyang mga disipulo. Paano niya ito matitiis gayong mainitin ang kanyang ulo? Agad niyang pinapunta ang kanyang maliit na disipulo para patayin ang lokal na gang, ang Azure Dragon Association. Matapos umalis si TV Honor, nagsimula na ring mamuhay ng payapa si Lujo na parang matanda. Mula sa kanyang mga alaala, unang nakilala ni Ji Tiandao si TV Honor nang dumating siya sa lungsod ng Anyang. Nais niya itong gawing disipulo noon, ngunit tumutol ang mga magulang nito. Kalaunan, hindi malaman kung paano, ang mga magulang mismo nito ang nagpadala kay CV Honor paakyat ng bundok. Sa pag-iisip nito, tinanong niya si Wong Fuge, anong mga kaaway ang nagawa ng pamilyang AA sa mga nakaraang taon? Magalang na sumagot si Wong Fuge, wala po kahit isa. Kahit 5 taon na ang nakalipas. Matapos itong marinig, nag-isip siyang mabuti. Ang pamilyang mo ba ang tinutukoy mo 5 taon na ang nakalipas? Ang pamilyang mo at ang pamilyang CI ay parang tubig at langis noon. Parehong pamilya ay may mga ari-arian at negosyo sa 3 pangunahing probinsya sa timog ng Great Yan. Itinuon ng master mo ang lahat ng kanyang pagsisikap sa kanyang mga negosyo na nagpayaman sa kanya. Kalaunan, dahil sa kompetisyon, naging mortal na magkaaway ang pamilyang CI at pamilyang mo. Hindi dapat makialam ang mga manglilinang sa mga makamundong bagay, ngunit may mga taong nabubulagan ng kasakiman. Dahil dito, madalas na target ng pagpatay ang mag-asawang AA. Nang marinig ito, nagtanong si Lujo, posible kayang ang insidenteng ito ng pagdukot ay kagagawan din ng pamilyang mo. Nag-alinlangan sandali si Wong Fuge, sumasagot, hindi po ako nangangahas na gumawa ng padalos-dalos na paghatol. Pagkatapos ay dumampot si Lujo ng isang dakot na pagkain at ikinalat ito sa lupa. Ang antas ng paglilinang ng isang manglilinang na kayang dumukot ng lahat ng tao sa isang pamilya ay hindi bababa sa full meridian stage ng antas Brahmasi. Mayroon bang mga manglilinang sa pamilyang mo? Sa nakikita po, wala. Ngunit sa likod ng mga eksena, hindi ko rin po alam. Habang nag-uusap ang dalawa, isang anino ang biglang dumaan sa hangin. Lumapag si TV Honor sa looban na may malakas na kalabog. Nang makita ito, sinermunan siya ni Lujo, bakit hindi ka dumaan sa harap ng pinto imbes na umakyat sa bubong? Nagdila si TV Honor, sumasagot, ang paggamit po ng pinto sa harap ay nangangailangan ng pagkatok at pagbukas. Mas madali pong umakyat sa bubong. Huwag mo nang ulitin yan. Kumusta ang pinagawa ko? Nang marinig ito, kumurap ang malalaking mata ni Nils Honor at tumingin. Napakasunurin po nila. Sinabi nilang tiyak na hahanapin nila ang Lakeside Gang. Hindi mo ba sila nilabanan? Nang marinig ito, humagikik siya. Hindi po. Napakabait ng leader nila. Tinawag niya akong binibini at nangakong hahanapin ang kinaroroonan ng Lakeside Gang sa loob ng 3 araw. Lolo, huwag mo po akong tingnan ng ganyan. Sumusumpa po ako, nagsasabi ako ng totoo. Iyon po talaga ang sinabi niya. Sa isang iglap, lumipas ang 3 araw, at pumunta muli si TV Honor sa Azure Dragon Association. Si Wong Fuge, na naglilinis ng looban, ay nag-aalala. Sir, mapapahamak po kaya si Binibini kung mag-isa siyang pupunta? Walang pakialam na sumagot si Lujo, dapat mas mag-alala ka sa kaligtasan ng mga miyembro ng Azure Dragon Association. Katatapos lang niyang magsalita, isang serye ng mga tunog ng system ang biglang umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Pagpatay sa isang kontrabida. Puntos ng merito positibo 1-0. Pagkaraan ng mahabang panahon, napakunot ang kanyang noo. Sa loob-loob niya, ang init ng ulo ni Yuaner ay hindi talaga mapapakalma. Gamit ang mga gantimpala mula sa pagdidisiplina sa mga disipulo at pagkumpleto ng mga gawain, mayroon na siyang mahigit 1,000 puntos ng merito. Nakapatay si TV Honor ng hindi bababa sa 50 kontrabida. Hindi niya inaasahan na maayos niyang hahawakan ang sitwasyon. Bukod dito, nalaman niya mula kay Wong Fuge na ang Azure Dragon Association ay gumagawa ng masama at ang mga tao ay labis na naapektuhan, lahat ay nagagalit ngunit hindi nangangahas magsalita. Sa likod nila, suportado sila ng sektang Netherworld na naging malaking salot sa lungsod ng Anyang. Ang pagpatay sa kanila ay hindi dapat kawaan. Sa pag-iisip nito, inutusan niya si Wong Fuge na pumunta sa pamilyang mo para magtanong tungkol sa anumang kamakailang kilos. Gamit ang token na ito, walang mangangahas na pigilan ka. Humayo ka. Nagmamadaling umalis si Wong Fuge na tumanggap ng token. Bagamat nawala na ang mga bagay na dala ng system, naroon pa rin ang magagandang bagay na ninakaw mula sa mundo.
Isa na rito ang token ng hukbong imperial. Mabilis na sumapit ang hapon at nagmamadaling bumalik si TV Honor. Lumapag siya ng may kalabog na gumulat kay Lujo na umidlip sa isang upuan. Mapaglarong lumapit si TV Honor sa tabi ni Lujo. Lumuhod ka, utos ni Lujo na nakakunot ang noo. Master, alam ko pong nagkamali ako. Hindi ko po dapat pinatay ang mga tao. Nang makita ang galit ng kanyang master, masunuring lumuhod si TV Honor. Hindi kita sinisisi doon. Sinabi ko na sa iyo, tahanan mo ito at dapat kang dumaan sa harap ng pinto. Binalewala mo ba ang mga sinabi ko? Alam ko pong nagkamali ako. Nagmamadali po akong bumalik kaya nakalimutan ko. Pangako po, hindi ko na ulitin ang pagkakamaling ito. Hindi pinansin ni Lujo ang kanyang mga salita, nagpatuloy sa pagsermon. Mabuti ang iyong likas na ugali, ngunit hindi pwedeng wala kang mga tuntunin. Wala rito ang iyong mga magulang, kaya bilang iyong master, tuturuan kita ng maayos. Nang marinig ito, wala nang nagawa si TV Honor kundi humiga ng masunurin sa bato. Pak! Bigla niya itong pinalo. Ngunit dahil sa kanyang aura pananggalang, hindi ito masakit. Nang makita ang kanyang mapaglarong anyo, suminhal si Lujo. Tanggalin mo ang iyong aura pananggalang. Nais sanang magmakaawa ni TV Honor, ngunit napagtantong talagang galit ang kanyang master, kinailangan niyang sundin ang mga utos nito. Matapos mawala ang aura, naging isang ganap na ordinaryong tao si TV Honor. Okay lang na malaya ka sa kalikasan, ngunit hindi pwedeng wala kang mga tuntunin. Ayos lang sa bundok, ngunit ang pagiging masyadong mapagmataas sa lungsod ng anyang ay madaling makapaglantad ng iyong pagkakakilanlan. Dapat kang parusahan para maturuan ng leksyon. Habang patuloy na pumapalo si Lujo, umalingaw-ngaw ang mga sigaw sa looban. Pak! Tumayo ka! Nang makita ang kanyang kaawa-awang anyo, napaisip si Lujo. Sa kanyang alaala, hindi kailanman pinalo ni Ji Tiandao si TV Honor. Mula sa una hanggang ika-8 disipulo, bawat isa ay binugbog ng husto ni Ji Tiandao, ang ilan ay nagtamo pa ng malubhang pinsala. Malayo siya sa kanyang mga magulang mula pagkabata. Ang pag-aalaga mula sa kanyang mga nakatatandang kapatid ay limitado, hindi nila mapapalitan ang kanyang mga magulang. Kaya, maaasahan lamang niya ang kanyang master. Ngayon, ang pinakaginagalang niyang master ay pinalo siya. Paano siyang hindi masasaktan? Master, masakit po talaga, bulong ni TV Honor, pinupunasan ang kanyang mga luha. Mabuti ang sakit. Kalimutan mo ang malalaking prinsipyong itinuro ko sa iyo noon. Tandaan mo ang sasabihin ko mula ngayon. Kumuha siya ng candy. Hindi na ito sasakit pagkatapos mong kainin ito. Opo, sabi ni TV Honor, kinuha ang candy at isinubo ito. Pagkatapos ay isinalaysay niya ang nangyari sa Azure Dragon Association. Sinabi po ng Azure Dragon Association na walang Lakeside Gang. Isang grupo po sila ng mga manglilinang na nagpapanggap lamang. Nagsinungaling sila at nag-imbita pa ng mga katulong mula sa province para patayin ako. Nagalit po ako kaya binugbog ko sila, hindi po, pinatay ko sila. Nag-imbita pa sila ng mga dalubhasang ibon. Kung hindi po ako lumaban, baka hindi ko na kayo makita muli. Nang marinig ito, binigyan siya ni Lujo ng iritadong tingin. Sino ang mga api sa iyo kung hindi aabot sa Antas Divine Court? Pagkatapos ay kinuwenta niya ang oras at napagtanto na may mali. Si Wong Fugi dapat ay nakabalik na ngayon, ngunit wala pa siyang palatandaan. Sa pag-isip nito, nagsalita siya, hindi pa bumabalik si Wong Fugi. Samahan mo akong maglakad. Nang marinig ito, sumang-ayon si TV Honor. Masunurin siyang sumunod sa kanya palabas. Samantala, sa Yanyu Palace, ang ika-5 disipulo na si Xiaoyu ay paikot-ikot, iritado. Ang ika-6 na disipulo, si Ichanshin, na nakakita nito ay inalo siya. Huli na para magsisi ngayon. Maaari na lang nating ituloy ito hanggang sa huli. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Xiaoyu at sumagot, Sister Ichanshin, kung ginawa natin ito 1 buwan na ang nakalipas, hindi ako mag-aalala. Palaging mainitin ang ulo ng matandang iyon. Makasarili ang kanyang mga kilos. Ngunit kamakailan lamang, nagbago ang kanyang estilo. Naging interesado si Ichanshin. Paano ito nagbago? Hindi ko masabi ng tiyak, ngunit malabo kong nararamdaman na lumambot ang kanyang mga pamamaraan. Hindi na rin yata kasing init ng dati ang kanyang ulo. Baka nag-isip lang ako ng sobra. Dinukot mo ang mga miyembro ng pamilyang CA. Kakagat kaya siya sa pain? Tumawa si Ichanshin.
Kung pagbabatayan ang ugali ng matandang iyon, malamang na hindi siya kakagat sa pain. Ngunit ang ating junior sister ay may dalisay na puso. 5 taon pa lamang siyang nawalay sa tahanan. Kung malalaman niya ito, tiyak na babalik siya sa lungsod ng anyang. Sa panahong iyon, sapat na ang mahuli ang ating junior sister. Kapag umalis na ang matandang iyon sa Jinting Mountain, nang walang proteksyon ng ating 3 nakatatandang kapatid, at ng hadlang, magkakaroon ako ng hindi mabilang na paraan para ubusin ang kanyang mga alas. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Xiaoyu. Mabilis siyang nagtanong, paano ubusin ang kanyang mga alas? Dahan-dahang sinabi ni Echanchin, maraming tanyag at matuwid na pamilya sa mundo. Marami ang nagdusa sa kanyang mga kamay. Kung ikakalat ko ang balita tungkol sa kanya, ano sa tingin mo ang gagawin ng mga tanyag na pamilya? Lalo na't si Lu Chongfeng ng Heavenly Sword Sect ay namatay sa kamay ng matandang iyon. Ngunit paano kung takot silang lahat? Hindi napigilan ni Xiaoyu na manginig. Noong huli, nasaksihan niya ang 10 dakilang dalubhasa at libu-libong manglilinang na tumataka sa takot. Ang eksenang iyon, marahil ang kanilang master lamang ang makakagawa ng ganoong bagay sa mundo. Naisip din ito ni Echanchin. Naipagbigay alam ko na sa 10 dakilang pamilya ang tungkol sa lihim na gamot ng matanda. Ang 9 na dakilang dalubhasa ay hindi mga hangal. Kapag naunawaan nila ang susi sa sitwasyong ito, babalik sila maaga man o huli. Habang nagsasalita sila, isang nasasakupan ang nagmamadaling pumasok, nag-uulat sa pinuno ng palasyo. Nakatanggap po kami ng balita mula sa anyang. Nalipol na po ang Azure Dragon Association, at lumitaw ang token ng hukbong imperial sa lungsod ng anyang. Hindi po namin alam kung sino ang gumawa nito. Base po sa mga bakas ng labanan na naiwan sa eksena, ang umatake ay dapat isang manglilinang na nabuksan na ang lahat ng 8 meridian ng Antas Brahma Sea. Nang marinig ito, nagsimulang mag-analisa si Xiaoyu. Maaari kayang si TV Honor ang may gawa. Ang ating junior sister ay isang dalubhasa sa Antas Divine Court. Posibleng malipol niya ang Azure Dragon Association dahil sa kanyang ugali. Ngunit hindi niya itatago ang kanyang antas ng paglilinang. Paano kung umalis ang matanda sa Jinting Mountain kasama siya? Winagayway ni Echanchin ang kanyang kamay at sinabing, malamang hindi. Gayunpaman, para makasiguro, magpapadala ako ng tao para imbestigahan agad ang pamilyang Ee. Magpadala ng isang tao na may ganitong larawan para magmanman malapit sa tirahan ng Ee sa lungsod. Iulat agad pabalik kung makakita ng anumang bakas ng dalawang ito. Tungkol naman sa token ng hukbong imperial, hindi ito mahalaga. 2 lang ang posibilidad, may pumeke nito o narito ang emperador ngunit nagbihis karaniwang tao. Gayunpaman, sinalanta ng mga digmaan ang Great Yan sa mga nakaraang taon, kaya hindi gagawin ng emperador ang ganoong mapanganib na bagay. Isang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Echanchin. Kaya, senior sister, huwag kang mag-alala. Lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol. Samantala, papunta sina Lujo at CV Honor sa tirahan ng mga mo. Tumingin siya sa kanya at nagbabala, CV Honor, masyado kang naging mapagmataas. Maaaring naakit mo na ang atensyon ng mga tao. Mula ngayon, gagawin mo ang anumang iutos ko sayo. Opo, Master, masunuring sagot ni Gigi Honor. CV Honor, ano ang gagawin mo kung ang utak sa likod ng pagdukot sa pamilyang CA ay ang iyong mga nakatatandang kapatid? Nang marinig ito, nag-atubili si TV Honor na maniwala. Hindi po. Napakabuti nila sa akin. Paano nila magagawang dukutin ang aking mga magulang? Napabuntong hininga si Lujo. Masyado pa siyang inosente. Di nagtagal, dumating ang 2 sa tirahan ng mga mo. Master, kakatok po ako sa pinto. Hindi na kailangan. Sipain mo lang. Ang mga gwardiya sa loob ng looban ay nagsasagawa ng kanilang pang-araw-araw na pagsasanay. Ngunit sa sumunod na segundo, umalinganggaw ang malakas na kalabog ng masipa ang pinto. Isang matanda at isang batang anyo ang lumitaw sa harap ng lahat. Ilang sandali bago nag-react ang mga gwardiya. Sino ang nangangahas na sipain ang pinto ng tirahan ng mga mo? Dakpin sila. Nang marinig ito, iwinasiwas ni Lujo ang kanyang braso pasulong at dahan-dahang sinabi, labanan. Gusto ko ito. Si TV Honor, na nabugbog ng kanyang master, ay naghahanap ng mapagbubuntunan ng galit. Ito mismo ang gusto niya. Sumugod siya sa karamihan na parang kidlat, nagpapalipad ng mga gwardiya sa bawat sipa. Sa ilang sandali lamang, napuno ng sigawan ang looban.
Master, hindi po sila masyadong matibay. Bumalik si TV Honor sa tabi ng kanyang master na may bahid ng pagkadismaya. Walang pakialam na sumagot si Lujo, isang dalubhasa sa Antas Divine Court na nang-aapi ng isang grupo ng mga gwardyang nasa Antas Quenched Body. Walang dapat ipagmalaki dyan. Ang kaguluhan sa labas ay nakaagaw ng pansin ng mga tao sa loob. Nang makita ng pinuno ng pamilyang mo, si Moronghai, ang eksena, nanlamig ang kanyang mga mata. Nagtatanong siyang nagtanong, sino kayo? Sinulyapan siya ni Lujo at nagtanong, narito ba si Wong Fuge? Nang marinig ang pangalan, sumagot si Moronghai ng may paghamak, si Wong Fuge ay inaresto dahil sa pameke ng token ng militar at isinuko na sa mga otoridad. Bahagyang kumunot ang noo ni Lujo. Siri Honor, pagsalitain mo siya ng maayos. Opo, Master, masayang sabi ni Navy Honor, humarap sa lalaking kaharap. Nakita ito ng ilang tao at kinuha nila ang kanilang mga sandata, sabik na lumaban. Saan ka nang galing, batang ligaw? Ngunit pagkasabi pa lang ng mga salita, biglang lumaki ang kanyang mga pupil sa hindi makapaniwalang pagtingin. Naglalabas na ngayon si TV Honor ng malalakas na hangin mula sa loob ng kanyang katawan, na pumipilit sa ilang tao na humiga sa lupa, hindi makagalaw sa ilalim ng presyon na parang bagyo. Ano? Isa siyang dalubhasa sa Antas Brahma Sea na may 8 meridian. Napagtantong nasa panganib, hindi napigilan ni Moronghai na pagpawisan sa takot. Mukhang mas matibay ka sa bugbog, sabi ni Navy Honor, at akmang susuntok muli. Agad na itinaas ni Moronghai ang kanyang mga kamay at nagmakaawa. Huwag! Huwag! Ayos lang si Wong Fuge. Ilalabas ko siya agad. Di nagtagal, isang bugbog sarado at sugatang si Wong Fuge ang dinala sa harap nila. Tiningnan siya ni Navy Honor at agad na hindi nasiyahan. Kinuyom niya ang kanyang maliit na kamao, suminghal. Sino ang bumugbog kay Wong Fuge? Ikaw ba? Mabilis na ipinaliwanag ni Moronghai na hindi siya yon. Wala akong galit sa'yo, bakit ko gagawin ito? Ikaw, sabi ni Navy Honor, itinaas ang kamao at sumuntok. Sa oras na ito, nagsalita si Lujo nang walang pakialam. May alam ka ba tungkol sa pagdukot sa pamilyang Ngeye? Huwag kang magmadaling sumagot. Kung sa tingin ko ay nagsisinungaling ka, Siv's Honor, baliin mo ang kanyang mga binti. Sige po, Lolo. Nang marinig na maaari siyang mambugbog, labis na nasabik si Siv's Honor. Mabilis na sumang-ayon si Moronghai at sinabi sa kanila ang lahat ng kanyang nalalaman. Bagamat matagal nang may alitan ang pamilyang mo sa pamilyang Xie, hindi nila kayang dukutin ang mahigit 100 miyembro ng pamilyang Xie sa isang gabi. Ang malakas na puwersang ito ay may suporta ng makapangyarihang mga manglilinang. Matanda, pakinggan mo ang payo ko. Huwag mong galitin ang mga taong iyon. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Lujo. Kilala mo ba sila? Hindi masyadong malinaw. Ngunit alam ko na ang mga manglilinang na ito ay may kinalaman sa Jinting Mountain. Alam mo ba ang tungkol sa Jinting Mountain, matanda? Nang marinig ito, umiling si Lujo, hindi gaanong alam tungkol dito. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Hindi mo pa naririnig ang Jinting Mountain? Sa pagtingin sa aura at tindig ng matanda, malamang na isa kang nakahiwalay na manglilinang. Yung uri ng practitioner na hiwalay sa mundo, tama? Tinapos ni Moronghai ang kanyang haka-haka at nagpatuloy sa pagsasalita. Ang Jinting Mountain ay tahanan ng isang ninunong demonyo na may 9 na disipulo sa ilalim ng kanyang pamumuno. Bawat isa sa kanila ay tanyag na demonyo sa mundo. Ang grupo ng mga manglilinang na dumukot sa pamilyang Xie ay malamang na konektado sa ilan sa mga demonyo mula sa Jinting Mountain. Pumapatay sila ng walang kurap at lubos na masama. Nakikita ko, ang matanda ay may mabait na mukha at mabait makitungo sa tao. Pakiusap, huwag mo silang galitin. Nang marinig ito, hindi napigilang tumawa si TV Honor na medyo ikinainis ni Lujo. Anong nakakatawa sa ganyang kaseryosong paksa? Hayaan mo na siya. Magpatuloy ka sa pagsasalita. Huminto si Moronghai at nagpatuloy sa pagsasalita. Ang Lakeside Gang ay talagang isang hindi umiiral na gang. 2 araw bago ang pagdukot sa pamilyang Xie, nagmanman sila sa anyang at gumamit ng mahigit 30 katao. Nang marinig ito, medyo naguluhan si Lujo. Paano mo nalaman kung peke ang kabilang partido? Ang kanilang layunin ay hindi malaman, ngunit hinayaan nilang malaman ng pamilyang mo ng ganoon kadali. Hindi ba ito magkasalungat? Nang marinig ito, nagpakita ng hiya ang mukha ni Moronghai.
Sa totoo lang po, kasama sa mga hostage na kinuha ay mga tao rin mula sa aking pamilya. Matanda, pakiusap, kaawaan mo kami. Ipinapangako ko na mula ngayon, hindi na ako magiging kaaway ng pamilyang CA. Matapos itong marinig, dahan-dahang tumalikod si Lujo. Isang huling tanong. Maaari mo bang masubaybayan ang mga hostage? Nag-atubili si Moronghai, nauutal at hindi sigurado, hanggang sa makita niyang malamig na nakatitig sa kanya ang kabilang partido. Sa wakas ay sumagot siya ng tapat, opo, kaya ko. Bumalik ka. Isama mo siya. At huwag mong kalimutan ang token ng hukbong imperial, sabi ni Lujo at huminto, tinawag si TV Honor para umalis. Napakaganda ng disenyo ng dragon na ito. Kinuha ni Navy Honor ang token mula sa kamay ni Moronghai at pinaglaruan ito sandali. Ipinaliwanag ni Lujo, ito ang eksklusibong disenyo ng dragon ng token ng hukbong imperial. Ang tanging simbolo para matukoy ang pagiging tunay nito. Itago mo ito at huwag masyadong maging magarbo. Ano? Totoo ang token. Sobrang natakot si Moronghai at naihi sa kanyang salawal nang marinig ito. Si Honor, bukas ng umaga, isama mo si Moronghai para iligtas ang iyong mga kaangkan. Nang marinig ang mga salita ng kanyang master, nagmamadaling sumunod si TV Honor. Mabilis na lumipas ang oras at gabi na nang bumalik si Lujo sa mansyon ng CA at walang magawa. Nagsimula siyang gumamit ng system para kumuha ng mga gantimpala. Sa pagkakataong ito, gumastos siya ng 50 puntos ng merito at nakatanggap ng 3 card ng pagbaliktad. Bagamat masaya, pakiramdam niya ay medyo naloko siya ng system. Ang mga sumunod na pagkuha ay pawang nagresulta sa salamat sa iyong pagtangkilik na muling nagpadama sa kanya ng pagkabigo. Sa loob-loob niya, nakakaadik ito. Dapat kong pigilan ang sarili ko sa pagkuha. Kung kukuha ako ng 1-0 beses at hindi makakuha ng kahit isang card ng pagbaliktad, talo pa rin ako. Pagkatapos ay ginamit niya ang lahat ng 3 card ng pagbaliktad. Bilang resulta, ang kanyang natitirang haba ng buhay ay 5,507 araw. Ang pagbawi ng kanyang haba ng buhay ay nagpabuti rin sa kanyang paningin. Ngunit habang kinukusot niya ang kanyang mga mata, bumalik sa normal ang lahat. Anong nangyayari? Nagtaka si Lujo. Maaari kayang ito ang pambihirang kapangyarihan mula sa 3 tomo ng kasulatan ng langit. Kung gayon, paano ko ito magagamit? Nauna ng pahiwatig ng system na ang paraan ng paglilinang ng 3 tomo ng kasulatan ng langit ay iba sa nauna. Sa madaling salita, lahat ng kanyang mga nakaraang karanasan at kaalaman ay magiging walang silbi. Maaari lamang siyang mag-explore ng mag-isa. Sa pag-iisip na ito, binuksan niya ang interface ng kasulatan ng langit at nagpatuloy sa pagbabasa. Kinaumagahan, nagtipon ng ilang tao sa looban. Pangunahan mo ang daan, mahinahong sabi ni Lujo na nakapamiwang. Pumalakpak si Moronghai, pagkatapos ay patuloy na gumawa ng mga senyas gamit ang kamay na parang nagsasagawa ng lihim na pamamaraan. Matapos makuha ang resulta, sa wakas ay huminto siya. Mga 1-0 milya pahilaga mula rito. 1-0 milya. Napakalapit. Ang pagdukot sa pamilyang AA sa isang lugar na 1-0 milya lamang ang layo ay nagpakita na ang mga manglilinang na ito ay hindi takot sa sinumang susubok na iligtas sila. Maaaring mayroong bitad. Dapat ba tayong mag-ingat muna? Sa pag-isip nito, umiling si Lujo. Lolo, ano po ang iniisip ninyo? Tanong ni Aig Honor na naguguluhan. Wala. Tara na. Si Wong Fuge ay walang antas ng paglilinang, kaya pinaiwan siya sa mansyon ng CA. Pagkatapos nito, mabilis na nagtungo ang grupo sa kanilang destinasyon. 1-0 milya pahilaga ng Anyang ay teritoryo ng Blue Sun Mountain. Dapat narito na. Hindi maaaring mali ang marka. Ang mga manglilinang ng Lakeside Gang ay dapat lahat nakaistasyon dito. Nang marinig ang mga salita ni Moronghai, nagsalita si Lujo nang walang pakialam. Si Honor, iligtas mo ang mga tao. Sige po. Nagpakita si TV Honor ng tusong ngiti at mabilis na kumilos patungo sa Blue Sun Mountain, nag-iwan ng mga bakas ng paa. Nang makita ang eksenang ito, labis na nagulat si Moronghai. Sa loob-loob niya, antas Brahma Sea na may 8 meridian. Ang ganitong tagumpay sa ganyang kabatang edad ay bihira sa mundo. Ngunit sa sandaling iyon, ilang madilim na anino ang biglang sumugod palabas ng kakahuyan. Matagal ka na naming hinihintay. Pagkasabi ng mga salita, 12-12 manglilinang ang lumitaw sa harap ni Navy Honor.
Si Moronghai na kasama nila ay sobrang natakot na halos maihina sa salawal. Sir, lahat po sila ay makapangyarihan sa Antas Brahmasi na may 8 meridian. Tumango si Lujo. Alam ko. Matapos itong marinig parang maiiyak na si Moronghai. Isa lamang siyang mahina na nakabukas ng 5 siwang ng Antas Mystic Enlightening. Sa harap ng Antas Brahmasi, wala siyang karapatan kahit na tumayo. Matandang sir, dapat ba tayong tumakas ng mabilis? Tungkol naman sa mungkahi na ito, binalewala lang ito ni Lujo. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang sa eksena. Itinuro ni Nili Honor ang mga kalaban at binilang sila ng may interes. Nang makita ito, kumulot ang noo ng leader at galit na sinabi, hindi kami pumapatay ng mga walang pangalan. Sabihin mo ang iyong pangalan. 12 maglilinang sa Antas Brahmasiha. Tapos nang magbilang si Chief Honor at nagpakita ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Nang makitang binalewala siya ng kabilang partido, suminghal ang leader. Inutusan kami ng nakatatandang iyon na patayin ang sinumang darating para iligtas ang mga hostage. Binabayaran kami para lutasin ang mga problema. Bihira kang makamit ang ganyang kalakas na antas ng paglilinang sa ganitong kabatang edad. Ngunit sayang, nasangkot ka sa pamilyang CA. Sumugod ang karamihan, pinalibutan si TV Honor sa gitna. Sino ang nagbayad sa inyo para gawin ito? Tinitigan sila ni Lujo at mahinahong nagtanong. Sino ka, matanda? Walang pakialam ang leader at mumisi nang marinig ito, nang mapagtanto niyang parehong mababa ang kanilang mga antas. Alam na walang silbi ang komunikasyon, napabuntong hininga si Lujo. Si Lee Honor, sa huli, sa mundong ito, ang katotohanan at mga tuntunin ay malilinawan lamang sa pamamagitan ng paghahambing ng ating mga lakas. Nang marinig ito, umiti si Lee Honor ng may pagkaunawa. Ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay agad na sumabog. Pagkatapos, sa isang magaang tapik ng kanyang mga daliri sa paa, agad siyang sumugod sa himpapawid. Lahat ng 12 manglilinang ay natigilan. Ang aura na ito may mali. Patayin siya. Pagkabigay pa lang ng utos, lahat ng may sandata ay pumalibot sa kanya. Ngunit sa sumunod na segundo, ang pinakamalapit na manglilinang ay tinamaan ng sipa. Ang anyo ni Lee Honor ay parang kidlat, nag-iwan ng mga anino sa hangin. Bawat sipa ay kumitil sa buhay ng isang manglilinang. Ang tunog ng mga kalabog ay walang katapusan. Sa loob ng ilang hininga, lahat ay nasipa at bumagsak sa lupa. Ang natitirang leader ay nakita ang eksena at agad na natakot. Kailangan mo ba ng tulong ko? Malamig na tanong ni Navy Honor. Hindi. Ako na ang bababa. Pagkasabi nito, inalis niya ang kanyang enerhiya at may kalabog na bumagsak sa lupa. Hindi bababa sa ganitong paraan, maililigtas niya ang kanyang buhay. Magaling, puri ni Lujo nang makita ito. Si Navy Honor, na lumapag, ay tuwang-tuwang tumakbo palapit matapos itong marinig. Pagkatapos ay tiningnan ni Lujo ang lalaking nakahiga sa lupa at tinanong kung sino ang utak. Hindi ko po alam, nagmamadaling itinaas ng leader ang kanyang ulo at sumagot. Nasaan ang mga hostage ng pamilyang Ngaye? Kinuha na po sila. Nang sino? Hindi ko po alam. Nakita mo na ba ang kanyang hitsura? Hindi ko po nakita. Patayin mo siya. Tumalikod si Lujo at umiling. Hindi matatanong ang taong ito. Agad na ibinunyag ng leader ang mahalagang impormasyon. Magsasalita po ako. Huwag niyo akong patayin. Ang buong pamilyang CI ay nasa Blueson Mountain. Ngunit ang kanilang pinuno ng pamilya ay kinuha na ng aking amo. Talaga pong hindi ko alam ang pagkakakilanlan ng aking amo. Nakita ito ni Nis Honor at lumapit ng nakangisi. Napakagaling